tayo na nandoon, hindi naman tayo tumitigil na mag-try na pumasok doon, hindi tayo makapasok. So, tuwirang maliwanag na yung ipinaparating sa atin, baka hindi naman natin ang tinitignan, hilingin natin sa Diyos na ilagay sa puso ng mag-asawang ito na yakapin na yung ibinigay sa kanila ng Diyos na gawain o kasama ng mga kapaligiran. No? At kung meron naman silang plano sa buhay nila, ang Diyos naman na magpapalit doon sa hindi naman nila magiging problema doon. No? Kaya kay Pastor Cornelio naman po, yung si Brother Dan ay yung sa pag-uwi niya, ay mahalaga na malaman niya na hindi siya uuwi para lang sa pang-personal na misyon, kundi magkaroon ng kain doon sa kanilang tahanan. At sisimulan din yung pamilya. So, makukuha po ito, itong pamilya. Ngayon, ang takot nila, Pastor, tawagin sa ibang lugar. Kami pamilya, pumunta kami sa Canada o sa Australia. Nasabi ko sa kanya, ang mahalagang pasimulan, hindi mong problema yung papalit sa iyo kasi bago ka pa Diyos na pumunta sa ibang lugar, may kapalit ka na. No, hindi pa itulutan ng Diyos na magsuffer yung gawain dahil lang sa atin. Kasi ang sisimulan natin gawain, hindi naman gawain ng tao. No. So yun po, Pastor, hilingin po namin ang inyong blessing, panalangin na Pastor, sa inyo dalawa po. At ako na lang mamayang gabi. So si Pastor Cornelio at si Pastor Alda na hilingin natin panalangin. Ang dalawa natin manggagawa na sila po hindi mga pastor, hindi po sila mga preacher. Sila po ay ordinaryong member na tinuturing natin mga brother, pero may puso silang magsimula. Amen. Ang hiling na sila po ay parangalan, ang hiling kulang nila, ipanalangin sila. No, na makakita sa kanilang mga lugar na kinalalagyan. Okay? So, Brother Dan, okay, dito ka na sa harapan at yung dalawang mong anak. No? Ayan. At si Brother Benji, stay ka pa rin sa pulpit. No? At hilingin natin manalangin una si Pastor Alan, ipag-pray si Brother Benji Kabatik sa Kuwait Outreach. No? Yung kalooban ng Panginoon. Tapos, awawakasan po ni Pastor Romelio sa pananalangin Brother Dan. Tapos, baka hopefully makapagbigay sila ng konting payo sa mga baptismen natin sa Ibayong Dagat at sa Going to Philippines. Okay po, Pastor Arlan. Okay, manalangin tayo. Muli, O Diyos, ay pinupuri ka namin, didakila, pinapasatan sa pribilehyo at pagkakataon na may taas ang gawain po, Panginoon, sa lugar ng Kuwait, Panginoon. Na ang mga mananampalataya doon ay nagnanasa, Panginoon, na magkaroon sila ng manggagawa, Panginoon. Pero sa sanhi ng kahirapan, Panginoon, ng sitwasyon doon, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na meron ka pa magandang plano po para sa kanila, Panginoon. Dalangin ko, Diyos, nawa ang iyong magandang plano mo po, Panginoon, sa buhay, sa gawain, sa lugar ng Kuwait, Panginoon, siya patuloy na magkaroon ng kaganapan. Aking tinataas si Brother Benji Kabatik, Panginoon, ay patuloy mo po, Panginoon, nakilusin po ang kanyang puso't buhay, Panginoon. Ang kanyang volunteer, Panginoon, ang kanyang pong sarili, Panginoon, na kung saan makita niya po, Panginoon, ang pangangailangan po, Panginoon, ng mga manggagawa, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, at ikaw ang patuloy na gagawa at kikilos sa kanyang buhay upang ang iyong kalooban mo po, Panginoon, siya patuloy na magkaroon ng kaganapan, Panginoon, sa kanyang buhay, tulad pa doon sa Kuwait, Panginoon. Pakita mo po, Panginoon, sa kanyang puso't buhay, ang kabigatan, Panginoon, sa mga kaluluwa, Panginoon, na mapapahamak, na kinakailangan maabot, Panginoon, ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus. Patuloy mo po, Panginoon, na paningain, Panginoon, si Brother Benji Kabatik, at patuloy na mangusap ka sa kanyang puso't buhay, Panginoon, upang, Panginoon, ang iyong gawain, Panginoon, ay maging
matagumpay, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang buhay, na kung ito ang kalooban mo po, Panginoon, ang kanyang buhay, ang siyang gamitin mo, Panginoon, nawa, Panginoon, ito magkaroon ng kaganapan sa pamamagitan ng iyong pagkilos mo po sa kanyang buhay, na kung saan ay patuloy ka mangungusap sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy pagpalain, Panginoon, ang gawain para po sa iyong kapurihan at kalawalatian lamang. Pinupuri ka namin, Panginoon, dinadakila at pinapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito pa sa dalangin. Amen. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang katulad, isang Diyos sa langit man o sa lupa, ikaw na nag-iingat ng iyong tipan at nagbubuhos ng kaawan sa iyong mga lingkod. Ikaw na walang kagaya, ikaw ang natatanging dakila sa lahat. Ang pangalan mo ay dakila sa kapangyarihan. O Ama, nais po namin hilingin sa iyo na ikaw po ang siyang patuloy na gumawa sa buhay po namin at sa buhay ng bawat isa. Narito po kami sa harapan ng trono ng iyong biyaya, malapit. Kinikilalang ikaw naman ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kinikilalang nababasa mo ang kalooban ng bawat isa sa amin. Alam mo kung anong nasa puso namin, alam mo kung anong nasa isip namin. Di pa ba namin nasasabi, batid mo na ang lahat ng bagay. Maging kailangan namin, maging mabuti sa buhay namin, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng ito. Kaya kami, Panginoong Diyos, dinadakila ka namin at pinasasalamatan ka namin sapagkat walang bagay na mangyayari po sa amin na hindi mo alam. Walang bagay na mangyayari at pangyayari mo sa amin na hindi mo niloob para sa amin. Dapat lamang namin kilalanin ang iyong kapangyarihan at ang iyong magagawa sa buhay namin. Narito po ako para idalangin, Panginoon, sa iyo ang aming kapatid na si Brother Dan Dames, si Ivan at si Daniela. Sila po ay pauwi sa Pilipinas. At nananalangin, Panginoon, na pag-ingatan mo po sila mula pa lang sa pagsakay o pagpunta sa airport sa Dubai, mula sa Dubai hanggang sa makarating sila sa Manila o sa Bicol, Panginoon. Inihiling ko po ang iyong mahalagang pag-iingat. At Ama, aking dalangin, O Diyos, na nangako at tinutupad naman ang iyong pangako. Sino man sumusunod sa iyo, ginagawa po ang dakilang talaga, ang Great Commission, ikaw ay isa sa kanya hanggang sa kaduluduluhan ng sanlibutan. Naniniwala po kami na as he follow your will and as he perform the Great Commission, you will always be with Brother Dan, with his children, Ivan and Daniela. And we are praying that you use them mightily. Praying that you will give power of the Holy Spirit and anoint the lips of Brother Dan as he shared the gospel in his native town. And praying, Father, that you will use also Ivan and Daniela as these children heard the gospel of the Lord Jesus Christ. Ma-share po nila ito sa mga magiging kalaro nila, mga pinsan nila, mga relatives nila and loved ones, Lord. Use these little children with their little boys talking about Jesus the Savior. Lord, iyo pong gamitin sila. Maraming salamat po sa iyo, Panginoong Diyos, aming Ama, na ikaw po yung Diyos na nakikinig ng aming dalangin. Ikaw yung Diyos na nalalaman kung ano pinakamabuti sa amin. That's why we should not doubt what you can do in our life and what you can do to the life of people and Christian who submit and surrender their life in you. Praying, Father, that you will
Anoint him with the Spirit of God. Your Spirit. Anoint his life, Lord, with power, and his lips with your words. And praying, Father, that you will always give him the strength, the courage, Lord, to share the gospel of the Lord Jesus Christ. And also I'm praying, Father, that you will prepare the heart of their relatives and loved ones there in Bicol. Praying, Father, that as they reach them, Lord, with the gospel of the Lord Jesus Christ, help the relatives to understand the gospel of the Lord Jesus Christ. Help them, Lord, to understand their needs. They are sinners and they need a Savior. Lord, prepare their heart as they talk about Jesus. And pray, Father, that you put your power in the lips of Brother Dan as he converse with his loved ones, his relatives there. Praying, Father, that you will talk to their hearts, convict them with their sins, and Lord, help them to repent and open their heart and believe the Lord Jesus Christ as their personal Savior and Lord. Panginoon, salamat po sapagkat we do believe that if we are willing to be used, you are willing to pour out your power upon the lives of people, upon the life of those who will follow you, who obey your word, you obey your will, and praying, Father, that you will always guide them, Lord, as they mingle with people, and as they go to one place to another place, and Lord, make them witness both on their Jerusalem, on their Samaria, on their Judea, and Lord, use them, Lord, unto the uttermost part of the earth. And if it is your will, Lord, that they will be there in Australia, Lord, prepare their heart and prepare people that will handle the work that they will start in Bicol. Ama, naniniwala po kami na ikaw naman ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos namin na alam kung ano pinakamabuti at magpapangyayari mo ang lahat ng iyong sinabi. Ipinangako, tutuparin mo, Panginoon, at gagawin mo ang lahat ng ito. Ama, iyong pag-ingatan, Panginoon, ng pamilya na ito, ng Dames, si Ivy, ng kanila pang mga anak. Ikaw magpala sa kanila. Nawa nga po, Panginoon, ay makapagpasya sila ng tama. And Lord, help them to choose the excellent, the best choice in their life. And that is to follow the Lord Jesus Christ. Tulungan mo po sila, Panginoon. At ikaw na po ang gumamit sa kanila. Ama, hinahangad namin ng tagumpay ng ministeryo ng Ebanghelyo sa lugar ng Bicol. Ministeryo ng Ebanghelyo sa lugar po ng Kuwait. Lord, we are just following you, and help us, Lord, as we follow you. And as our brethren in Kuwait and as our brethren will go to Bicol, follow you, Lord. Bless them with your mighty power. Give them the grace that they needed, the mercy, Lord, and pour out the power of the Holy Spirit in their lives. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Salamat po ng marami. And we commit all these things, Lord, in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ, the only God, the only Redeemer, our Savior. In Jesus' name, amen. Okay, Pastor, mayroon mo ba kayo sasabihin kay Brother Dan? Basta kapatid, ang pinakamabuti mong gagawin, huwag mong kalilimutan
na ang pangunahing tungkulin mo, sundin ang kalooban ng Panginoon. At kalooban ng Diyos na mag-share ka ng gospel. Dadalawang bagay lang ang dapat nating gampanan sa mundong ito. Ang gawin ng Great Commission at ang buhay natin ay maging kahalintulad ng buhay ni Jesus. Yung dalawang iyan, interrelated yan. You cannot do the Great Commission without being like Christ. You will not be effective witness of Christ without being like Him. Kaya huwag mo kalimutan yung pagbabasa ng Bible daily, araw-araw magbasa ka ng Bible, araw-araw pag-aralan mo yung Biblia. You have all the time na ngayon. Mag-enroll ka sa BGMBC. Ngayon ay merong preparing how to prepare sermon. Meron ka lahat ng oras mo. No, mag-enroll ka para mas husay ka pa, mas gumaling ka pa sa pangaral ng salita ng Panginoon. Kasi tandaan ninyo, ang sabi ng Bible, matapos na marinig ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang salita ng katotohanan, doon mananampalataya ang tao. Ngayon, kung hindi naman kaligtasan ang naririnig at hindi naman word of truth ang naririnig, ano maliligtas yung tao? So kung gusto mong epektibo and efficient kang magamit ng Panginoon, ikaw ay mag-aaral pa. Learn and be humble to learn God's Word. Yun ang gawin mo. No, pangalawa, ang gawain ng Panginoon ay, ang ministeryo ng Ebanghelyo ay pagtatanim. At ang itinatanim mo, hindi mustasa, ni hindi rin petsay. Ang itinatanim mo ay punong kahoy na nagbubunga. It was said na yung puno ng niyog, bago makakuha ka ng unang bunga niyan, it takes 10 years. Yung puno ng mangga without any intervention, 10 years din. Merong 5 years sa bubunga na yung puno ng mangga. So try to think na kapag ikay nag-share ng gospel sa mga kamag-anak mo, para hindi ka ma-frustrate, huwag mong asahan may result agad. Because yung gospel ministry is about sowing and then reaping. So magtatanim ka muna, tatanim mo yung word of God, pakikita mo yung testimony po. And it takes time. But the Lord will give the increase. So yun lang, at sana ay pagpalain ka ng Panginoon sa pinili mo na path para magamit ka niya. Naway sa paglakad mo, ang lagi mong isipin, I will be a good witness of Christ. I will be a good Christian. I will read my Bible. I will pray and trust Him for everything. God bless you. Amen. Kay Brother Benji po, yung pinag-pray nila na magkaroon doon, mag-send or doon na Panginoon sila i-karagalan. Okay, kay Brother Benji naman. Brother, alam mo, ang Panginoon ay nailagay ka na dyan. Ngayon, we are praying that the Lord send at ako'y send another worker there to help you. Ako'y may mga kinausap na rin naman para matulungan ka. Mga Amerikanong pwede magpunta dyan para tulungan ka. Pero while we are waiting, use the best out of your situation. Ibig sabihin yan, nandiyan ka na. Gawin mo na ang pwede mong gawin. At hintayin mo kung anong gagawin ng Diyos sa buhay mo. So yun lang. Make the best of your situation. Nag-iisa ka dyan kasama ang misis mo, dinagdagan ka na isang CBD.
So, nadyan naman si Sister Jean. Make the best of your situation. Share the gospel. If the Lord tarries for 10 years pa, ubusin mo na ang lakas mo sa 10 years na yan. Kasi, ano man ang mangyari sa buhay mo, kung naniniwala naman tayo sa resurrection of the Lord Jesus Christ, namang mangyari sa'yo, mamatay man o mabuhay, kahit mamatay man, bubuhayin ka pa rin naman. Dahil ang ating tagapagligtas ay nabuhay na magmuli. Kaya kung ang Diyos ay kasama mo, at alam mo kung ano ang tungkulin mo, ang tungkulin mo ay mag-share ng gospel, ang tungkulin mo, ipakita ang Kristong nasa buhay mo, gawin mo nang ipakita the best you can and share the gospel according to ability that God has given you. So make the best out of your situation, share the gospel, and trust the Lord. Ulitin ko, ang gospel ministry ay pagtatanim hindi ng petsay at ng mustasa. Ito'y pagtatanim ng punong kahoy na nagbubunga. And it takes a lot of ika nga ay paghihintay, takes a lot of ika nga yung bang pagbabantay, it takes a lot of hard work. Ang Diyos naman na magbibigay ng increase. So wag ka lang mawalan ng loob. Always remember, He is always there. Kasama mo siya. And lo, I am with you always. Do the Great Commission and the Lord Jesus Christ will be with you always. Hindi ka niya iwanan. At ang Diyos ang bahala sa iyo. So God bless you and more power to you. Amen. Salamat po, Pastor. So, bago natin, tawagin po natin si Pastor Arlan para ibigay yung kanyang certificate. Pastor Arlan, nandiyan po ba kayo? Dadalhin po ito ng uuwi. Sino ba yung uuwi, Pastor Jake? Pastor Jake, uwi ka ba? Sino uuwi sa Sardia para madala ito certificates ng Tarita? Pastor Arlan, nandiyan po ba kayo? Yan, pakita yan, Pastor Arlan. Nandiyan na po yung sharing speaker natin. Pastor Arlan. Hello. Andito pa ako. Yan, okay. Hello. Pakita po kayo. Pakita po Andito kayo. pa ako. Yan, hindi po namin nakita yung mukha niyo eh. Yan, wala pa. Ito ni mga tayo. Hindi ko makuha niyo. Yan, okay. Pastor, ito po yung certificate nyo. Dadalhin po ito ng uwi dyan, ha? Certificate of recognition is presented to Pastor Arlan De Jesus Parian, Living Word Baptist Mission, Santa Rita, Pampanga. In sincere appreciation for your support and presence as our guest speaker to our third convention and third Thanksgiving Foundation Anniversary with a team and edifying together in the love of Christ. Ephesians chapter 4 verse 15. Given this 4th of May 2025 at CBC Kuwait Outreach Almia State of Kuwait. So God bless po, ito Pastor yung inyong certificate. At si Pastor Jake na po ang bahalang magdadala po sa inyo nito sa Santa Rita. Amen, Pastor Jake, ikaw na bahala dito ha. Okay? So, yun po mga kapatid, tayo po ay magkakaroon lang ng Brother Benji, short break para mag-coffee tayo para refresh pa yung ating second speaker, Pastor Edgardo Robes from San Jose del Monte, Bulacan. Okay? Sige po. Bago mag-coffee break yan. Pastor Cornelius is there, no? At saka Pastor Alan Correa, Pastor Jay. Pastor Arlan, thank you very much po. Sir Cornelio.
And Mr. Ben, thank you. Brother Benji, prayer for the food. Mag-coffee break muna na kayo. Para po sa ating second part with Pastor Edgar Robes. Brother Benji, from Kuwait. Brother Benji, please pray for the food. Nakamute. Sige po, tayo may manalangin. Dakilang Diyos na marami po na pangangalayan po sa lahat. Maraming salamat po sa tatapos na unang first part po, Panginoon, ng aming po program. Dalayan ko po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang aming po mga kapatira, aming po mga elders, mga pastors, Panginoon, at aming po mga bisita sa baga po nito. Salamat po sa mensahe na inyo pong ipinarating sa bawat isa noon at muli po sa pagpapatuloy po ng aming pong program ay dalangin ko po na pagpalain niyo po mga pagkain na aming pong kakainin. Doon din po ang mga nakahanda, Panginoon, ang mga pagkain, Panginoon, patuloy niyo po na pagpalain po ang mga kamay nito, mga puso. At muli po, Panginoon, wala pong ibang may taas, Panginoon, sa araw na ito, kundi kaya lamang may Panginoon. Ano po mga bagay na nagmugulo po sa amin po. Mga isipan, puso, Panginoon, ay pakilinisin niyo po. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay mga kapula. And see you po mamaya po sa ating pong second part. At I po enjoy your breakfast po.